Hello bashers! Yeah, this is Lady Gold Rawan. Ayan, nagpapasalamat dahil kung walang bashers, hindi kikita ko. Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog dyan. Ang oras po dito sa Bahrain is alas 8 po ng gabi. Ako nga po ay pupunta dito sa bagong restaurant ni Miss Lady Gold Rawang, ang nag-iisang reyna ng mga ginto sa Bahrain. Yan po siyang bagong business at ito po ay restaurant, Filipino food po siya. Si Miss Lady Gold Rawang po ay isang successful businesswoman, isang OFW dito sa Bahrain na aking kababayan. Iisa lang po ang aming lugar. At pakinggan nga po natin ang update sa buhay ng nag-iisang reyna ng mga ginto dito sa Bahrain. No guys, actually wala talaga akong kahilig-hilig mag-restaurant. Mahilig lang ako kumain pero ayaw ko talaga mag-put up ng business na restaurant. Kasi naisip ko na if restaurant, kasi diba siyempre, when it comes to foods, kailangan maubos yan. Kailangan fresh palagi. Hindi pwede sa sunod pa na araw, iserve mo ulit, di ba? So, paano na lang sabi ko pag konti yung customers, gano'n. So, ando na yung negative ko kaagad thinking pagka. But then, sabi ko, nung may nag-offer sa akin na gusto mong bumili ng restaurant, and it is in good location, in good area. So, parang sabi ko sa sarili ko, why not? Diba kasi na-try ko na lahat. Marami na rin ako mga business. So, baka it is a big challenge for me na mag-open talaga. So, that time, without second thoughts, talagang pinursige ko siya. That time, when they offer itong sizzling plate sa good idea, the next day, binayaran ko. The next day, binayaran ko. So, that day, after na nag-ano ako pangga, nabayaran ko, automatic, inabsorb ko lahat ng staffs, diniritso ko po yung operation. So, ganun siya pangga, diretso ang operation, and the first day, talagang grabe, sabi ko, hindi ko kakalain. Diba? Mayroon pala akong charm. Then, when it comes to restaurant. So, why not? Pero that first day, sabi ko sarili ko baka, ano ba to, ituloy ko ba to, ano ba to. Pero nung nakita ko pangga, that night, the first night na nag-operate, nagkalimutan ko ng mga tao. So, till now, alhamdulillah, and nagkakaubusan kami palagi pag madaling araw na nagkakaubusan kami pangga ng mga pagkain dito. Talagang thank you so much sa mga kababayan ko na sumuporta sa akin sa bagong business ko. Maraming salamat. Yeah, of course, you know naman pangga, it's not only restaurant na meron akong negosyo right now, but then I have salon also, and I have online, and I have food business. But nowadays talagang nakafocus ako pangga dito sa restaurant. Talagang hands-on ako, andyan na nagki-cashier ako, andyan nagre-retrace ako, andyan nagre-ligpit ako ng basura, mga basura lahat, place lahat ginawa ko. Kasi gusto ko rin, it's big challenge for me na maging kung ano ba talaga yung pakiramdam ng isang waitress, ng isang, kumbaga, kahit siguro pagluluto, gagawin ko na eh. Di ba? So, you know, pangga, ito lang masabi ko, sa isang negosyo, kung gusto mo umunlad ang business mo, kailangan hands-on ka. Tandaan nyo po. Kasi once hindi kayo hands-on, iba kasi yung may-ari, yung nagdadala at mga staffs lang. I'm not saying na hindi tayo nagtatrust sa kanila or what, but because ikaw mismo na may-ari, kasi makita mo rin not only when it comes to binta, sales nila, but when it comes to work, kasi dyan mo sila makita pangga. You know, makita mo gaano sila naghihirap sa business mo. Okay, dyan mo makita yung performance nila, which is, pag nakita mo okay yung performance ng mga stocks mo, of course, kailangan mo silang bigyan ng incentives and of course, increase salary, di ba? Ganon yan. Okay, based on my experience, no, as a businesswoman and as a vlogger right now, ito lang mapayo ko pangga, don't give up. Don't give up. Lahat tayo pangga, may kanya-kanya tayong pangarap sa buhay, but then huwag kang sumuko. At kung ano pangga, kasi hindi mo naman yan, katulad nito, yung line natin ganito, yung line ng isa doon, magaling siya pangga doon. Ikaw yung line mo dito. Okay, so pari-parehas lang po yan na business pangga. But then, isa lang masabi ko pangga, dapat
mayroon kang determinasyon. Okay? Kasi lahat tayo pangga, mayroon tayong pangarap sa buhay. So ito na masabi ko, kahit anong mag-unos na darating sa buhay natin, huwag kang sumuko sa hamon ng buhay. Kailangan maging matatag ka pangga. And of course, gamitan natin ng diskarte. Kahit wala tayo, ako nagsimula ko sa wala, guys. Okay, wala akong kapira-pera. But then, nabuo ko po lahat ng business ko through pagtiyaga at pagsusumikap. So, hindi natin masabi ako, ngayon meron ako mga negosyo, kayo nagbabalak pa rin. So, mag-advise ko lang sa inyo pangga, hindi po sa malaking puhunan, okay, nagbabase kung uunlad ang business mo. Kahit maliit lang pangga, kung gusto mong magtagumpay sa business, kailangan maging madiskarte ka, masipag ka pangga, okay, at palagi tayong nakatingin sa taas, humingi ng guidance. Okay, pangga? And most especially, kailangan maging mabait ka pangga. Okay, wala kang inaapakan ng mga tao. Kasi time will come. Mag-shine ka rin at maging maunlad ka rin. Okay, dapat, ayan, mayroon tayo pangga, anong tawag niya, buo ang loob. Pag nag-open ka ng business, hindi babakaw ka, susulong ka, hindi. Business is parang games. Okay, parang game yan, parang sugal yan. Kailangan mo panindigan pangga. Kasi kung hindi matibay ang loob mo, failure ka, susuko ka na, walang mangyari sa'yo. Hindi ka maging successful. Kailangan, sabi nga nila, matumba ka ng 10, babangon ka ng 1 beses. Okay? So, ayan na mapayo ko pangga, maging masino, pangga, maging mabuting tao, mabuting sa kapwa. Okay? Kasi i-bless ka talaga. Ayan. Maraming salamat. Okay, utang na loob ko po sa lahat ng mga sumuporta sa akin, sa lahat businessman or sa ating social media platform. Salamat sa inyo, salamat sa support nyo, hindi lang po mga taga-Bahrain. Of course, ang magsulok ng mundo, sa mga followers ko pangga, maraming salamat. At sa mga nagka-trust, okay, maraming salamat. Ayan. Hello, bashers. Yeah, this is Lady Gold Rawan. Ayan, nagpapasalamat dahil kung walang bashers, hindi kikita ko. Correct. Okay, love your bashers kasi sila po ang, okay, magpatunay na talagang, yes, nasa taas ka. Okay, kasi bakit binabash ka? Okay, so love your bashers pangga dahil it means masaya. Masaya ang buhay mo kasi maraming nagbabash. It means you're successful. Kasi binabash ka nila, di ba? Dahil kung hindi ka kilala, hindi ka ibabash. Tandaan niyo po. Ayan, so love your haters and bashers. Thank you po sa inyo. Kaya OFW sa Bahrain vlog, before, actually, she came from my place, pangga, from my place, in-meet ko po siya sa shop ko nung nag-o-online kami, kasi nag-o-online din ito pangga, and pumupunta ko palagi sa shop ko na Samoa. Nagpamaliit pa nun yung shop ko. So, hanggang ngayon, pangga, nag-negosyo pa rin to. Parehas kami na negosyante. Kaya tulong-tulong, and isa po siya mabuting tao. Kaya nakikiusap ako na try to subscribe and follow pangga ng kanyang account dito sa Bahrain OFW, sa Bahrain Vlog, OFW sa Bahrain Vlog. Follow po siya pangga. Ayan, supportahan po natin yung mga small vlogger na talagang nagpupursige balang araw. Di ba, makikilala din kami. Hindi lang po dito sa Bahrain, kundi buong mundo. Okay, maraming salamat. And of course, Pilipinas, sa lahat ng mga nagsusupport, ayan, supportahan po ninyo kami. Maraming salamat. And of course, thank you sa aking tagapag-interview right now ng ating host. Okay, yung nag-interview dito before sa akin, si OFW Vlog sa Bahrain. Ayan, OFW sa Bahrain Vlog. Ayan, guys, subscribe natin siya pangga. Subscribe and follow po ng kanyang Facebook account and YouTube channel. Ayan. Okay, once again, maraming salamat mga kababayan ko sa Bahrain sa inyong support. Magandang gabi.